Ito na mga lods, nakita na natin yung motor natin. Nandito pala sa barangay hall, dinala ng mga tanod. Kasi nga bawal daw talaga mag-ano dito, bawal daw mga dayo ba mana dito sa ilog nila. Kaya dinala nila yung motor natin. Welcome back po sa ating channel. Unang sisid natin, may nakita tayong palos. Kaso yung nakita natin buntot lang, kaya inikot-ikotan muna natin yung bato upang maka-chimpo tayo ng magandang pisto para mapana natin siya ng maganda. At siguruhin natin na hindi na makabitaw, kasi nung nakaraang araw tumira tayo ng palos, laging nakakabitaw kasi nga yung pana natin mahina na yung rubber. Kaya umikot tayo ng kunti para salubungin siya ng ating pana. Nung pagharap natin, tumagilid siya, tiniunan na natin, kaso nag-alanganin pa ako kasi lakas siyang gumalaw. Kaya matras muna tayo at ayan na nga, gumuho na nga yung ulo niya, pakita na nga. Kaya agad nating binitawan yung spare gun natin at dinala naman niya sa loob ng bato. At parang tinutututho lang niya yung pana natin sa sobrang lakas niya. Tinira pa ni Iman at nakabitaw, kaya dinublahan natin ng isa pang pana. Pero sa pagpana natin, kabitaw pa rin. Kaya ang nangyari dito ay bula na naman. Kinuha ko pa yung isang pana para madublahan natin. Nung natira na naman natin uli, nung napana na natin, bigla siyang natakot at tumakbo agad, kabitaw. Kaya ayan na, palangoy-langoy na siya dyan sa ilalim ng kahoy. Tinitingnan ko kung nasaan na para dudublahan ba natin. Wala na, bigla na siyang nawala. Buti na lang may mga kasama ko roon doon nag-alibhat doon sa kabilang kanto. Kaya doon siya nahuli. Tigbasan siya doon. So ayan huli na nga natin yung palos. Hindi man siya ganong kalaki, pero pwede na. Yung rubber ng pana natin na talaga, mahina na. Kailangan na natin palitan ng bago siguro. Mag-order siguro tayo sa Shopee para lalakas na naman uli yung pana natin. So, kung wala yung kasamahan ko, hindi natin mahuli yan. Mas maganda talaga pag mamana, dalawa kayong magsisiba para pag may palos kagad na madublahan. Kasi pag wala kang kasama na ispiro, mahirapan talaga pag palos yung titirahin natin, kasi yung palos nga mapakalakas nito. At yung pana natin wala, nabalikog lang, tinutututho lang at winisiwisi. Dito banda may nagtago na hipon sa ilalim ng bato sa may kuba. Kaya agad nating tinira dahil lalaki, kaya binigwasan natin kaagad. Pag babae pa to, pabayaan lang natin kasi babae, kasi sayang. At dito may natira si Iman na uwang sa may sa mabaw lang na part ng area ba. So ayan, kapana siya ng malaking hipon. At kinuha naman ito ni Jire. At nagpatuloy tayo sa ating paglakbay. May nakita tayong palaka tumitingin sa atin, kaya agad nating dinakot at pinasa natin sa kasamahan natin. Kasama natin si Iman. Buha na naman tayo ng baki dito para may pangulam. Ayan marami na kasi Jire. Yan, tuwang-tuwa ako sa nahuli natin na palaka. First time natin nakahuli ng palaka ba. Sa katagalan natin nagsasama ni Iman, natuturan din tayong manghuli ng palaka. Ito may nakita naman si Iman na palaka. Magaling talaga siya kahit mata lang nakikita niya na nakukuha niya talaga yung mga palaka. Ang taba ng nahuli niyang palaka at tinuhog na nga niya sa kanyang tuhugan at maambak-ambak pa ito at may kiniktin. Ito palaka, malinaw na talaga, kita nyo na talaga yung palaka, yung anong itsura. Ayan, nadakot natin, ngalawang huli natin yan, palaka. Itong palaka, to siya, part ito ng mga exotic food. Pagkasarap ito sa mga kumakain lang, pero sa hindi kumakain, iwan ko lang kung anong lasa nito. Sa pagsisid natin uli, may nakita tayong hipon na naginampiling, kaya agad natin tinira.
Dalawa na nga pala yung napanan natin. Hindi nakita yung unang tira natin sa camera kasi nagmamadali tayo, hindi na open yung camera ba. Maganda talaga pag patay yung bulan ba, kasi pag patay yung bulan, kahit hindi ka na magsisi din sa ilalim, makahuli ka pa rin ng hipon, kasi yung hipon naglalabasan sa sa gilid-gilid lang ng ilog, magtabi-tabi sila kasi naniniba sila ng mga pagkain nila ba. At si Iman may dinakot, ayan, dakma, huli, ayan, muntik na natumba. At yung ibang hipon dito, hindi na natin mahalata na may hipon pala sa mga gilid-gilid ng bato, kaya agad nating tinira, sinambahan natin. Ayan, nakuha natin, malaki-laki pa naman, ang itim-itim ng niya, kagat. 8 man talaga siya, hindi na 9 months. Pagkadami talagang hipon dito sa lugar na to, kahit nasa mabaw lang lalabasan yung mga hipon pag timpo. Pero pag hindi timpo, hirapan ka rin makahuli ng kahit isang pirasong hipon, kasi pag hindi timpo, tumulukso yan, tumatago, hindi mo talaga mahanap yan pag hindi timpo. Gutom na, maghanda man tayo sa ating pagkain. Ayan palaka, dami, linis na yan. Marinog. Sarap. Ay, betul kan? Hapon, hapon. Yan, kapula. Singot. Singot lahat. Balik na naman tayo sa ilog maya-maya. Sarap kumain. Come na, mama. Gimana tuh man? Yung lahat mga kalaag yung huli natin. Kahuli tayo ng palos, isang piraso, yan daming palaka, dami pa rin ang uwang, daming hipon. May nadali tayong kalaag. May nadali tayong palos. Kung wala si Jerry Boy, nakko, di natin mahuli yan. Mahina na talaga yung natin. Mahina na yung panan natin ba, yung rubber nya. Sige man. Okay. Tiin mo. Tiin natin. Grabe dami. Asa ko nubaki man? Guys. Sarap to. Guys. Ito na mga kalaag, naglalakad tayo sa kalsada ba, kasi yung motor natin hindi natin explain sa inyo, kasi yung motor namin biglang nawala doon sa yung nilalagyan namin sa tabi ng kalsada. Kasi doon talaga namin ipaparking yung motor ba sa tabi ng ilog para hindi kami mahirapan pag hinto natin. Lang tayo, angkas lang tayo dito para uwi. Pero ngayong pagkakataon na to, biglang nawala yung motor namin, kaya takot kami. At yung kasama kong dalawa na otot-otot na sa sobrang kahadlok. Nasaan na yung motor namin? Wala pa naman tayong pampalit sa motor na yun, kasi naman anak lang tayo ng mahirap. Hirap tayo makabili ng motor tapos biglang nawala. Tingnan mo natin sa barangay, baka andun yung motor natin sa barangay ba, baka kinuha nila. Siguro bawal talaga dito mamana ba, kasi biglang nawala yung motor natin kinuha yata ng mga barangay tanod ba. Layo-layo pa naman nilalakad namin dito, mahigit 1 oras. Nako, kung ninakaw yun talaga, nako, paano na yung uwian namin ngayon? Siguro abutan tayo ng daling araw bago tayo makarating dun sa naroroonan natin, kasi nakalayo pa. At sa pagdating namin dito sa may bandang kanto na kalsada, buti na lang sinalubong kami ng maraming tao na may mga tanod at may mga kunsyahal pa. Sabi nila yung motor daw namin nandun daw sa
barangay hall nila. Kaya natutuwa kami na andun pala sa barangay hall. Hindi na lang natin sila binidyohan lahat kasi baka masusumbagan tayo kasi marami pa naman sila doon. Kita nyo naman mga kalaag na nandito nga malawak nga yung ano nila, auditorium dito nga sa barangay hall. Nandito nga yung motor natin nakaparking at kinadinahan pa nga ni barangay Tanod. Kaya pinabuksan natin at buti na lang at mabait rin naman sila mga kalaag. Sabi nila hingi sila ng pasensya sa atin kasi hindi nila talaga magagawa to kung wala silang ordinansa, kasi nga bawal nga sa kanila dito sa kung madayo-dayo tayo dito, bawal to talaga sila kanila yung mga dayo. Kaya tayo naman ay namamana lang, kaya nanghingi rin tayo ng dispensa kasi wala naman, vlog-vlog lang yung ginawa natin, kaya wala tayong kaso. Kaya agad nilang ni-release yung natin, motor. Kasi lang wala tayong ginawang masama sa kanila. Saka okay naman silang kausap. Buti nga safety yung motor natin, hindi nababasa ng ulan kasi nandito sa auditorium nila Kaya na kami, nagkaayos. Agad kong kinuha yung yung susi ng motor natin, at yung motor ko kasi nakapadlock yan, kaya hindi yan basta-basta tulak. Bubuhatin talaga yan bago niya madala sa barangay hall. Kaya yung kasama ko sobrang tuwa nila na nandito lang pala yung motor natin sa barangay hall nila. Yung mga kasama natin dalawa, nagkurog-kurog na nga sila sa sobrang hadlok ba, kasi first time nila na mapunta sa barangay hall at mahuli nga. Pero ako kasi sanay na kasi akong mahuli mga kalaag. Dati na tayong nahuli nung nakaraang buwan. Mahuli na tayo ng mga barangay pulis. Medyo na sanay na tayo ng konti kasi yung purpose natin dito na lang tayo, masaya ba, at saka ito lang yung paraan natin na makaulam tayo mga mahirap. Ito lang naman yung natin paraan para makaulam tayo, di ba? Para meron tayong sa natin, hainan natin. Sa merkado kasi ang mahal-mahal ng mga bilihin, kaya gumawa talaga tayo ng paraan para makasave tayo sa mga gastusin ba. Kaya ito na mga kalaag, next video tayo. Salamat sa lahat ng mga viewers natin dyan. So ayan na nga mga kasamahan ko, tuwang-tuwa na sila, saya na.